Abangan ang mga istorya ng pagbangon sa Season 2 ng Lingap Stories tuwing linggo, alas 5 ng hapon sa Net 25. Maraming salamat po, kapatid na Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po sa kapatid na Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po, kapatid na Eduardo B. Manalo. Karamiwan na kami po'y hinahamak at tinataboy. Pero buong puso niyo kaming tinanggap at kinupkop. Kung dati, kung saan kami naninirahan, ngayon may permanente na kaming tirahan. Maraming salamat sa kabuhayang pinagkaloob niyo. Hindi na po kami mangangamba sa aming kinabukasan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng edukasyon sa amin upang matupad na ang aming mga pangarap. Mahal na mahal po namin kayo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This program is supported by Stark Molecular Laboratory, EMAC, UPVC Roof Corporation, absolutely rust-free. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit their website for more details. Cable Link. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Feels like 10 months old. Good morning sa inyo. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 31, 2022! Nakakamiss naman talaga. Parami na kayo ng parami dyan sa studio, ha?
Wait lang kayo dyan dahil malapit na rin ako makarating dyan. Oo nga, miss ka na namin. Just you wait, guys. Kailan kaya? As in, sisigaw kami pag nandito ka na. Gusto mo may red carpet pa? Para sa'yo, ako maglalatag. Yes! Ako maglalatag pa ganyan. Dapat wala doon sa entrance, ha? Grabe, Kuya Tony. Sige, para sa'yo. Hanggang dun sa swabbing station. Ito naman, hinahanda ko na tong lugar natin sa Batangas para sa coming naman ng Kada Umaga. Yes! Exciting! Excited na kami! Super excited. Wow! Nire-ready ko na yung mga kama nyo dito, yung mga yung mga tambayan nyo dito. Pero ngayon, kailangan muna mag-relax. Mag-spend muna ng oras kasama ang pamilya. Pero ito po ang promise namin sa inyo mga kada. Super, duper, super, mega, saya ang monthly natin ngayong araw. Maraming kada natin ang maaga nakatutok sa atin dahil excited na rin silang malaman kung sino ang mananalo ng Brand Hello! Good morning! Bakit ako nandito ulit? Balik Zoom ka! Balik Zoom! Anong ginagawa mo? Hindi, kailangan magbigayan tayo para safe tayo sa studio, okay? So, pero walang makahahadlang sa ating Monterey! Happy Pet Monterey people! Happy Monterey! Monterey! Good morning, Kada Squad! Team bahay man kayo, team online, team kalsada, dito na kayo sa Net25 sa libo-libong nag-set na kanilang entry sa selfie with the Net25 Aquila promo natin. Isa lang ang winner ng ating brand new car! Yan na yun? Yan na yun? Ang tanong matiglaw, are you the one? I think. Diba? Are you the one? I think I'm the Thank one. you for that question. Thank you for that wonderful question, Kuya Tony. All I can say, and I believe, is that I am the one. Thank you. Pili mo, ikaw ang Pili mo, ikaw mananalo ng ating isang brand new car! Ayun ang tanong. Nako, exciting talaga to. Kaya tumutok na po kayo dahil maya-maya lamang ay makikilala na natin ang kada nating mag-uwi ng bagong sasakyan! Yeah! At marami tayo special na panauhin ngayong araw na ito. Good morning, Miss Emma Tiglao! Yan na siya! Back to the studio! Hindi na siya zoom! Namiss ko yun! Push, guys! Push mo yan! Push mo yan! Energy! Kulang, energy! May bagong standard na tayo. Dance step. Do the Emma dance! Push! 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 It's a beautiful Monday morning, mga kada! Hello, Team Studio! Grabe, namiss ko talaga dito. Happy Monthsary! Rise and shine! Dahil panibagong linggo ang ating pagsasaluhan, nakatago na po ang remote control ng Amazonas, Pianatics, Tonipetics, Magnation, at Regimons! Naku, last day na ng January, kahit na may pagsubok tayong kinaharap, pagpasok ng taon dahil sa Omicron variant, hiningal ako ganito pala sa studio. Diba? Wala pa yan, ha? Ganito, hindi ka pa nag-web dance yan. Okay, isa pa! Oo, dali! Ay, pinatayan. Brown out! Ayoko na. Do the Emma! Do the Emma dance! Push mo yan. Do the Emma dance! Kulang, Ems, kulang. Go. Push! Sige, Ems. Yan, babaw pa, baw.
sa energy ng studio. So, eto na nga, guys. Sabi ko nga, kahit may kinaharap tayong pagsubok, laban lang, dapat stay optimistic pa din tayo. Nandito kami, Team Kada, para magbigay saya at ngiti sa inyo. O, eto mga Kada, ang hashtag natin ngayong Monday ay hashtag winner! Dahil winner sa kalaman, winner sa saya, winner sa salo. Lahat na yan dito sa Kada Umaga dahil kayo ang winner sa puso namin. Galing mo doon. Happy anniversary, Sisi! Happy one! Kulang ka sa energy, kulang ka. Bigyan kita na energy lang. Isa pa daw, isa pa. Happy anniversary! Miss ko na kayo! Tingnan, grabe yung pagpasok ko dito ng studio, parang lahat gusto kong yakapin. Pero lahat sila parang bawal po lumapit. Sabi ko, ganito sa kanila lahat. Energy! Push! Direk! Di ko na kaya! Good morning, Kada Squad! Happy 5th anniversary! Nako! Miss ko po kayo. Excited na Kuya Tony Pet and Tia na makita kayo. Dahil kanina si Wedge, kahit ayaw niyang aminin, alam kong na-miss niya kami ni Emma. Kasi ang una namin ginawa, pumunta sa kwarto niya. Ang una namin ginawa, guluhin siya. Sabi namin yung totoo, na-miss mo kami. Doon sila tumambay. Sabi ko, bakit dito may full body mirror? Bakit ganun, Wedge? Pero mga Kada, dahil po 5th monthsary namin, panibagong hamon tayong haharapin sa Kada Challenge. Sinong magwawagi? Alam niyo na po yan, balik studio, Maureen Shrivers. Lagot! Wala na! Balik studio, Maureen Shrivers. Lagot Kuya Tony Pet. Tapos na ang karir natin. Kuya Tony Pet. Hashtag Maupet tayo. Hashtag Maupet. I got you! Yes! I got you today! Grabe! I got you! Ang bilis nag-iwanan! Bago na pala yung grouping. Sisi? Who's Sisi? Emma Tiglao. Miss Emma Tiglao. Sir Wedge. Bago No na yung Sisi. grouping. Wala na! Pero, Guys! sorry. Pagkalipas lamang ng 5 buwan, nagkaiwanan na. Sana nag-enjoy kayo dun sa linggo na nanalo kayo. Dahil hindi na mauulit yon. Wala na. Okay lang. Pero ano, Mami, handa mo na yung cake, yung pagpa-farewell natin sa kanila. nakalagay, thank you, Emma. Wow, Kuya Nice working with you guys. Hindi na mauulit yun. Aba. Dahil lusot mo yun, Diba? ha? Pero mga Kada, syempre, do not forget, alam niyo na po to, dahil monthsary, maraming pasabog. Please like, share, and subscribe to all of our social media accounts and mga pages po ng Net25. Alam niyo na yan, di ba, Wedge? Yes! Good morning! Good morning! Ay, meron mo! Asan ka na? Ikot! Happy anniversary, mga kadahan! Ako naman. Ay, happy Monday talaga. Isang linggo na ako sunita, tandaan ko. Happy Monday! Push mo yan, Wen! Kaya, Miss Pia, pambira. Ang ganda ng pasok ng linggo natin, mga kadahan. Kasing ganda na brand new car! Dali na yan dito! Naku, kaya nga, Miss Pia. Alam mo ba, kanina, Miss Pia,
Pagpasok ko pa lang kanina, doon sa building na ABC, doon sa bungad, nakita ko agad yung sasakyan. Abay, may malaking ribbon eh. Abay, pagkaganda-ganda. Abay, alay, kaganda eh. Kahusay. Ano ka ba? Ganyan na magsalita. Nakakama sa akin. Alay, akala ko'y kasama ko si Pia sa Batangas. Hello sa mga taga El Jardín de Zaida. Baka naman, El Jardín de Zaida. Baka naman ang next kape niyo dito na. Alay, excited Kape kami. Barako. Ay, Ganda na sa likod, Pia. Oh. Ganda na. Oh, look at that. kaya Ganda na. Abay, apakaganda. Jardín de Zaida yan para lang sa mansari natin. May pusa pa dun sa likod. Ang cute. Parang kinuha mo yung Ano sa mata mo ah? Ay, ang ganda eh. Oh, apakaganda eh. Abay, sana'y matuloy tayo diyan. Abay. Kasi RV. Oh, ayun. May trabaho na. Ay, kaya eto na eh. Magbabasa muna ako ng script. Ay, mamaya na mag-adlib. Oy, mamaya, ibibigay na natin mamaya ang brand new car. Kaya naman, buong barangay, buong Pilipinas, nakaabang na sino kaya ang the one. Pogi-pogi ko! Kabila, yan! Inuuto nyo akong dalawa. Ngayon lang kayo nag-studio yung dalawa, inuuto nyo pa ako. Ginawa mo uto-uto itong dalawa. Hindi naman halata. Sabi ko sa inyo ay ito makataas ng energy sa Ay, studio. kaya, ay, dako, sinasabi ko, mamaya ha, abangan nyo ang mga wedge challenge natin mamaya, mga nagsabi. Talaga naman, pura naman tayo. Tapos ka na Larued. Okay ka na, Wedge? Okay ka na? Sandali, di ba? Hindi ba tapos yung script ko eh. Bumabatak na yung pawis niya. Bumabatak na. Talaga. Ang hirap talaga naman. Oo. Nako, mamaya mapapanood natin yung mga iba't ibang nagsabit ng wedge challenge. Nako, abangan nyo. Mga magsasusunod yan, magsasabit naman yung mga Emma challenge. At saka mouth challenge. May paano yung Emma challenge? Push! Yeah. Bababa! Alam mo, malapit na tayo makabuo ng dance step. Malapit na tayo makabuo ng dance step. Dahil hindi pa tapos yung script ko eh. Bago ko malagutan ng ng breath. Tapusin na natin yung script ko, Miss Pia. Hindi mo na baka umalis na yung kotse. Eto po ha. Ayan po mga kada, simula ho bukas, bababa na ho sa Alert Level 2 ang buong Metro Manila at 7 probinsya. Simula po yan bukas, Pebrero 1 hanggang Pebrero 15. Mula Alert Level 3, isasalalim naman sa Alert Level 2 ang Metro Manila, Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Beliran, Southern Leyte at ang Basilan. Good morning mga kada! Congrats! Bababa na ang alert levels natin. Bago yan. Bumaba na kasi ang kaso ng COVID-19. Pero mga kada, patuloy pa rin ang paalala namin ng proper hygiene at ang pagsunod sa health and safety protocols para ma-maintain ang alert level na yan. Samantala, bago po ang winner ng brand new car, alamin muna natin kung sino ang magwawagi sa ating... Dararan! Ano ka dyan?
challenge ngayon sa TikTok na tatawagin natin. Finger challenge down. Put your finger down. Put those fingers down! Tama ba? Put a finger down challenge. Paano yun? Magsisimula po ang challenge na nakataas ang 10 daliri ng ating kada squad. Tapos ay sa bawat tanong po, na swak sa inyo ang description, you have to put a finger down. O kailangan magbaba kayo ng isang daliri. Okay? At pinakamaraming daliri na iiwang nakataas after 10 questions ang kada challenge winner natin ngayong araw. Huwag na lang kayo mag- Okay, so kumbaga, I will ask a question. If it applies to you, o relate ka doon, you have to put a finger down. Be honest! Honesty system ito, mga kada squad. Kaya don't tell a lie. Only the truth. Okay, so let's put the finger down. Right now! Umpisahan na natin. Let me see your fingers. Patingin nga, mga kada squad, ang iyong mga fingers. Ayun. Dito or Sampung dito? mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang Isa pa mata, na? ilong na maganda. Malilinis na yun, masarap kumain. Okay, Hindi ba ganun? Ba't ka Here we go. kumakanta? Kailangan mo kumanta. guys. Magkakada challenge tayo. Oras na. finger down. Okay. Put a finger down if you have vowels in your name. Ano ulit yung Yeah. vowel? Put a finger down if you have vowels in your name. Siguro naman lahat tayo, no? Ako, Next. Put a finger down if you know how to speak Japanese. Do you know how to speak Japanese? Ni hao, Ako, ma. hindi. Kahit basic lang, Miss P. Chinese yun eh. Like, onamay wanan desu ka? okay, finger down. Yeah, I Ba't marunong Kuya, ka? hipet din. Put a finger down. Put a finger down if you had a crush on your teacher when you were young. Of course. Nagka-crush ba kayo sa mga I did. guro ninyo when you were young? Yes. Crush lang naman eh. Ako parang wala. Para excited Put a pumasok. finger down if you slept at least 8 hours today. Kasinungalinga. Did you sleep 8 hours last night at Malaki- least? Malaking kasinungalingan niya. What is sleep? Ano yun? Kaya ganito yung energy. 9 hours of Just a sleep. concept. Just a 8 hours is just a concept. Hindi kami aware dyan. Oh, put a finger down if you visited at least 5 countries already. Si Mau. I have 8 pa. Have you visited at least 5 countries? Put a finger Ay, ako down din. if you want to travel to the moon. Wag na. Matatalo sa Kada Challenge. Huwag na. You want to travel to the moon? Hindi na, Miss P. Put a finger Apat down. na tong naka-down, no? Hindi rin. Hindi interesting ko ito, ni Beth. Oh, magtutulog na lang O, ka. pang-pito na to. Put 7. Put a finger down if you think you have what it takes to sleep beside a lion. Masaya pa naman kami, Miss P. Masaya pa Okay naman kami. yung buhay namin, Miss P. Gusto ko pang mabuhay. Diane. Ikaw ano? Put a finger down if you believe you're a good dancer. Di ako magaling. Dancer Wedge ka dyan. challenge. Daw. Nagpapanggap lang ako. Wedge challenge ako eh. Wedge challenge. Gift. Uy, 5 na lang ako. Kaya pa ba? Laban, sis. Push! Oh, pang siyam. Put a finger down if your birth date falls on a Monday this year. Wednesday Di ko yung alam. akin. Wednesday. Di ko pa chinek. Alam nyo ba? Wednesday ako eh. Di ko pa chinek, Miss P. Pero wag niyo na po akong bigyan ng gift.
Oh, last question. NR. Aray ko. Wala ka ng time, Mems. Kaya nga. May birthday mo, Emma, di ba? Ay, tapos na. Kaya nga. Oh, last question. Put a finger down if you're happy to be part of Kada Umaga! Fingers yun. Siyempre, kailangan. Oh, 7. at the end of 10 questions, ilan ang fingers nyo? Tony Pep. 7. Alam niyo, parang ginawa niyo yung 7. question sa Tony akin. Pep, 8. Feeling ko may Ay, ito description na lang. mo Ako is rin dito. 7 ako, Pep, 7. ilan fingers mo? 7. 7. 7 din. How about Ang Emma? 4. Kasi feeling ko yung description ng 10 who is 4. Emma. Ganun yun siya. Si Pao, ilan? 7 din. Ano yung tiebreaker? 7. Ano yung tiebreaker po? So, Sino mahilig sa pets? ako, Tony Pep, at si Wedge, at si Mau. Bye, Emma! Bye-bye, Emmeline. Sa susunod, wag niyo ako masyado kilalanin Oh. para hindi. Okay, put a finger down if you are matakaw. Wag ka magpanggap, Emma. Nabawas pa. Diet nga ako eh. Nabawas pa ako. Sige na Sino nga. pa? Nabawasan? May matitira pa ba dito sa mga daliri ko? 10 mga dali. 6? Okay, Isa pa. Ako mag-iisip. eto na. Put a finger down if you think you're a good singer. Ha! Ha! Ayaw mo ba ako manalo? Ganun ba ba tayo ngayon? May ginawa ba ako sa inyo? Wala naman akong naaalala na. Tony Pet, you have to put your finger down kasi sigura na ka, di ba? Bakit kumakanta ng bata? Choir! Kuwari. Sino nanalo? Eto din! Kumakanta Kami dalawa ni Wedge na lang natira. Hindi naman ako nakakanta. Parang team bro si Missy. Anim. Salisalihan lang ako doon. Sisi! Back to Sisi. Oh, ito. Put a finger down if you have a significant other. Hop. Nadalag ako. Nadalag ako. Wala pa. Hindi Wedge! Hindi ba? Wedge! Wala. Grabe na. I-play namin to, tapos isasend namin National sa kanya. television. Huwag natin balikan ang nakaraan. Kailangan, Anel. Wala na. Game next na tayo. Wala! Tissue! Ate Christy, tissue! Next question. Game na. Parang pinasisit-sit. Wala na! Hindi na nga. O, i-declare na natin. Sino Isa panalo? pa. Isa pa. Last na lang. Isa pa. Sana kayo. Ay, Isa ayaw pa. kumami ni Wedge eh. O, sige na nga. Pass na daw. O, last one, last. Game Master. Yes, naging kambal ka na, Tony Pet. Ano na? Put the finger down Sana nag-isip. if once lang kayo naliligo sa araw. Once ka lang naliligo Hindi sa ako isang araw. naliligo eh. Down. Okay. So, kuya Tony Pet. Hindi ka rin naliligo? Put a finger down if once lang ako naliligo. Hindi ako once naliligo sa isang araw, no? Tagal ito. So, at least ikaw more than once. Si Wedge kasi sabi niya, hindi daw siya Hindi naliligo. ako naliligo. Ba't punas-punas lang? Musik-musik lang. Ano pa, pusa? Asan na si Mia? Wala. Ikaw, talo ka na. Hindi pa! Talo ka na. Wala, di pa! Wala, Habang may Anong buhay. kaguluhan nito? Anong kaguluhan nito? Ayan na, ayan na. Ano nangyayari dito? Yung question, put a finger down kung once a day ka lang maligo. Hindi. Si Wedge nagpapalang delivery. So ano? It's between Tony Pet pa rin and Wedge. Pero ayaw Opo. umami ni Wedge. Tayo pa rin kayo? Okay. Isa pa, isa pa.
put a finger down kung marunong kayo ng musical instrument. Kuya Tony Pet. Sa music. Di ka ikaw. Wala pa rin. Marunong si Wedge. Ayun na, si Wedge. Nagbaba Piano. na ng kamay. Piano. Hindi piano. Ano yung keyboard? Wow! Kuya Tony Pet, huwag mo kalimutan ha. Hindi ko alam yun. Dapat Hala, nag-brown out si Tony. Brown out! Brown out! Guys, parang nararamdaman ko parang may sabotage yata nangyayari. Oo nga. Brown out kami isa-isa. Si Kuya nag-brown out. Si Tony Pet nag-brown out. Unless siya, oh! Pero, hindi tayo patitinag! 5th monthsary natin! Last gagawin natin para ma-celebrate natin ng maayos para sa ating mga kada. Kaya, brown out man, i-congratulate pa rin natin si Tony Pet Gaba! Sa wakas! Sa wakas! Ngayong araw, sa put the finger down! Congratulations! Mag-celebrate ka dyan sa dilim! Zumba nga! Hello! Ayan na! Back out! Bumalik na yung kuryente! Tumatay! Tumilim na! Ano naman yun? May ilaw na siya. Okay. Mabuti Mabuti pa, bukas, abangan nyo na ang bagong hamon na haharapin ng ating Kada Squad. Dito lamang yan sa Kada Challenge 2022! Magkaroon ng kuryente the whole show. Yun daw yung next challenge mo. Oo nga nagulat ako. First time dito yan Oh, sabotage. Oo Pero, Miss Pia, Tony Oy, Pet, pa. nakita niyo ba yung OBB natin kanina? Bago! Ang Congratulations to our team! Thank you for the very nice OBB na nakapaloob ng ating mga experiences in the first 5 months of Kada Umaga. At eto, habang nag-aayos kami ng mga kuryente ni Kuya Tony Pet, susunod na mga kada, mga maiinit at umaarangkadang balita sa pagbabalik yan ng Kada! This portion is brought to you by DN Steel Roofing. Give your home a better protection. Tanong ko sa'yo, pagka nagkaroon ka ng 100,000 or 60,000 or 40,000, anong gagawin mo sa pera? Sa pag-aaral po ng dalawang anak ko. Sa pag-aaral ng dalawang anak mo. Ang Net 25, ang talagang magandagad, lahat kami dito, bubuo ng itong show na to, ito ginagawa namin to para sa inyong lahat ito talaga. Yeah! Yeah! Madadali lang ang mga tanong namin dito. Kamay sa batok. Gladys, Yes po. sa batok. Ay! Ano ang tawag sa phobia sa magagandang babae? Wala pa. Tinutubukan ko lang. Itong 3 envelopes na to, naglalaman ng tanong para sa ating out-of-the-box jackpot round. Number 2. 3. Ngayon, mamimili ka sa 3 boxes natin, A, B, or C? B. B! Aga, Alex, A. Buksan na! Box A! Let's all
sa pinakabagong game show na handog ng Net25 na agad-agad ang hatid na surprises at cash prizes. And this is Tara Game! Agad-agad! Mata ng Agila Primetime News. Welcomes veteran journalist Alex Santos with over 25 years of experience in broadcast journalism. Handang magdagdag ng lakas at puwersa sa pangkat ng mamamahayag ng Net25. Para sa mata ng Agila, matapat, matapang, matatag. Abangan ang mga istorya ng pagbangon sa Season 2 ng Lingap Stories tuwing Linggo, alas 5 ng hapon sa Net25. This portion is brought to you by 318 Automart. Sa ulo, nagbaga umaarangkadang balita. NCR at 7 lalawigan inilagay sa ilalim ng Alert Level 2 simula bukas, Pebrero 1. Naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon nasa 16,953. Australian government nakipag-partner sa UNICEF Philippines para paigtingin ang vaccination program ng Pilipinas. National Water Resources Board, NAIAC, nasapat ang supply ng tubig sa NCR at Caratic Probinsya ngayong papasok na ang dry season. At sa Kada Global, US President Joe Biden magpapadala ng US troops para palakasin ang presensya ng NATO sa Eastern Europe. Sa detalye ng mga balita, inilagay ng Interagency Task Force o IATF ang National Capital Region at 7 iba pang lalawigan sa ilalim ng Alert Level 2. Simula po yan bukas, Pebrero 1. Ang iba pang lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 ay Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal sa Luzon, Biliran at Southern Leyte sa Visayas at Basilan sa Mindanao. Ang mga nasabing alert levels ay ipatutupad hanggang Pebrero 15 ngayong taon. May 16,953 na bagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Department of Health kahapon. Dahil rito, ayon sa Department of Health, umabot na sa 3,545,680 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Ang aktibong kaso naman ng COVID-19 sa bansa ngayon nasa 202,864. May 27,638 namang naitalang bagong gumaling, kaya naman umabot na sa 3,288,925 ang kabuang bilang naman nakarecover mula sa COVID-19 dito sa bansa. May 20 namang naiulat na nasawi, kaya umabot na sa 53,891 ang kabuang bilang naman nasawi sa bansa dahil pa rin sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, lahat ng laboratorio ay operational noong January 28 at habang mayroong isang laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Pinabalangkas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang planong bawas presyo sa antigen at RT-PCR tests. Ayon sa DTI, pag-aaralan nilang ipatutupad na patakaran sakaling magkasundo ng mga kinauukulan na ibaba na sa 200 hanggang 300 pesos mula sa dating 900 pesos na presyo nito. Sinabi naman ni DTI Undersecretary Ruth Castello, ang kasalukuyang price cap para sa antigen test kits ay 900 pesos. Aniya, posibleng maibaba ito ng Technical Working Group ng 200 piso hanggang 300 piso.
Maaari nang makapasok sa bansa ang mga dayuhang turista sa pagbubukas ng mga border sa Pebrero 10. Batay sa pahayag ni BI Commissioner Jaime Morente, nasa 157 mga bansa ang may visa-free. Kabilang rito ang United States of America, South Korea, Japan, Australia, Canada, UK, Malaysia at Singapore. Kailangan lamang magpakita ng balidong pasaporte at patunay na sila ay bakunado na laban sa sakit na COVID-19. Isa rin sa mga kailangan ipakita ay ang negatibong resulta ng RT-PCR test sa loob ng 48 hours bago umalis sa pinagmulang bansa. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na hindi mahihinto ang gagawing pagbabakuna sa mga piling istasyon ng MRT3 at Philippine National Railways, gayon din sa PITX at iba pang mga public transportation terminals. Pero ayon kay DOTR Undersecretary Artemio Tuazon, ang kanilang commitment ay magiging depende sa supply na ipagkakaloob sa kanila ng Department of Health at maging ng National Vaccination Operations Center. Binigyang diin ni Tuazon na depende rin sa isusupply sa kanila ng Health Department kung booster shot lamang o pati primary doses ang kanilang ibibigay sa mga public transportation terminal. Nakipag-partner na ang Australian government sa UNICEF Philippines para paigtingin ang vaccination program ng Pilipinas. Nagbigay ang Australia ng cold chain equipment para solusyonan ang problema ng storage facility. 30 solar-powered vaccine refrigerators ang ibinigay ng Australia na nagkakahalaga ng 48.7 million pesos. Bukod pa rito ang mga personal protective equipment para sa walk-in cold rooms at 106 sets ng spare parts. Ipapamahagi ang solar fridge sa Davao Region, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aabot sa 1 bilyong pisong halaga ng mga military equipment ang donasyon ng China sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Itong anunsyo ng Department of National Defense at sinabing ang unang batch ng military equipment ay dumating sa bansa nitong Enero 16. Inantabayan na naman ang ikalawang batch na ibibigay ng China. Ang donasyon ay kinabibilangan ng iba't ibang military equipment gaya ng rescue and relief equipment, drone systems, detectors, water purification vehicles, ambulance, fire trucks, x-ray machines, EOD robots, bomb disposal suits, and transport vehicles at engineering equipment gaya ng backhoes, dump trucks, forklifts at earth movers. Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat ang supply ng tubig sa NCR at karatig probinsya ngayong papasok na dry season. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Civilio David Jr., isa ang tubig sa mahalagang paraan para makontra ang patuloy na paglaganap ng nakakahawang sakit. Dagdag ni David na isa lang panatilihin ang alokasyon ng tubig at hindi babawasan. Asahan na po ang papainit na panahon lalo na't walang nadetect na amihan ng pag-asa. Batay sa monitoring ng Weather Bureau, ang frontal system ang nakaapekto sa dulong hilagang Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Batanes at Cagayan magkakaroon ng maulap na papawirin na magdudulot ng kalat-kalat na pag-uulan, pagkulog at pagkidlat na maaaring magresulta ng flash floods at landslides. Easterlies o mainit na hangin naman mula sa dagat Pasipiko ang iiral sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa na magre-resulta ng pulupulong mahinang pag-uulan. Katamtaman hanggang maalon ang karagatang sakop ng extreme northern Luzon. Inihayag ni President Joe Biden na magpapadala siya ng US troops para palakasin ang presensya ng NATO sa Eastern Europe. Ito ay sa harap ng nagpapatuloy na tensyon dahil sa military build-up ng Russia sa border ng Ukraine. Sa kasalukuyan, mayroon na ring nakadeploy na libo-libong tropa ng Amerika sa Western Europe. Subalit tinatalakay na ng Pentagon ang pagpapadala ng maliit na bilang ng reinforcement sa eastern flank. Kaugnay nito, sinabi ni US Defense Spokesman John Kirby na naka-heightened alert na ang nasa 8,500 troops para sa posibleng deployment upang tumulong sa puwersa ng NATO.
First day work of the week na naman, mga kada. Lunes is back. Naku, sa mga paalis ng bahay at papasok sa trabaho, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada mula sa ating traffic reporter na si Erlo Bringas. Erlo? Yes, magandang umaga, Wedge, at sa ating mga kada. Dito tayo sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Dito pa rin po yan sa aming kanilalagyan. Dito tayo sa may bago Don Antonio at ayan po ang sitwasyon ngayon ng kalsada. Medyo marami-rami po mga sasakyan hanggang sa mga oras na ito. Pagdating nga lang po ng bandang Pelcoa area, asahan niyo po ng kaunting pagbilap dyan po sa lugar na yan. Dahil nga sa marami-rami pa rin po ang sasakyan hanggang sa mga oras na ito dahil nga sa first day work of the week at marami tayong mga kakada na bumibiyahe po kayo umaga para pumasok sa kanilang mga trabaho. At kung kayo po ay manggagaling ng Fairview or San Jose del Monte at patungo po dito sa bandang Commonwealth at kayo tutugo ng Pelcoa para tumungo sa inyong mga trabaho hanggang makarating po ng EDSA, smooth naman po ang galaw ng mga sasakyan at di naman po magtatagal yung mga kaunting slow moving. At doon naman sa mga kada nating pauwi ng bahay or babalik po ng Fairview from Pelcoa, pabalik po ng San Jose del Monte, Bulacan. Napakalog po ng traffic at wala po kayong aasahan na mga pagbigat po dahil nga sa yung mga uuwi po ng bahay, yung galing pang gaming trabaho, makakauwi po kayo kaagad at makakarating sa inyong mga tahanan. At paalala po sa ating mga kada, ang number coding scheme po ay still enforced dito po sa Metro Manila. Mga numero po na nagtatapos sa 1 at 2. O mga plate number na nagtatapos sa 1 at 2 ang prohibited po sa kalsada ngayong Lunes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Kaya paalala po, kung wala kayong importante na pupuntahan naman, manatili na lang po sa inyong mga tahanan. At paalala rin po sa ating mga kababaeng commuter, last day po ngayon ng no vaccine, no right policy. Hindi po ibig sabihin na hindi na pwede na po kayong mag-aalis ng inyong mga tahanan, lalo na po yung mga hindi pa bakunado. Kung wala rin naman kayong importanteng pupuntahan, manatili na lang po sa inyong mga tahanan para manatiling safe sa lahat po ng pagkakataon at malayo po sa pagkalat pa ng COVID-19. Yan muna umarang kadang balita mula sa Commonwealth Avenue, Lubrigas. We live in interesting times. Well, Maraming salamat, Erlo Bringas. Samantala, showbiz kada naman tayo with Pia Pia. Maraming salamat, Emma. Nominado sa PGA o Producers Guild of America Awards ang South Korean global phenomenon Netflix series na Squid Game. Yan ang inanunsyo nila last week para sa upcoming 33rd edition ng PGA Awards na gaganapin sa March 19, 2022. Kasama ang Squid Game sa Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television for Drama category. Makakatapat nila dito ang The Handmaid's Tale, The Morning Show, Succession at ang Yellowstone. Ito ang unang pagkakataon na nakasama ang isang non-English TV program sa mga nominado sa PGA Awards. Nagbilin si Australian Prime Minister Scott Morrison sa hip-hop artist na si Kanye West na kailangang fully vaccinated muna siya bago makapag-concert tour sa Australia. Yan po ay matapos lumabas sa media ang plano ng artist na magkaroon ng Australian tour sa March 2022. Sa statement ni Morrison, sinabi nito na kasama sa kanilang rules ay fully vaccinated kahit ano pa ang estado ng iyong pamumuhay. Sa ngayon, wala pang nakakaalam ng vaccination status ni Kanye. Ang Australia ay isa sa mga bansang may pinakamaraming bakunado laban sa COVID-19. Isa din ito sa mga bansang may mabilis na pagkalat ng Omicron variant kung saan umabot na sa mahigit sa 2 million cases ang Omicron sa kanilang bansa.
Mamaya kikilalanin naman natin ang kada natin na gumagawa ng kanyang pangalan sa cartoon animation industry sa ibang bansa. At ang kanyang nilikhang storya ay tungkol sa ating kultura. Kaya mga kada, itago nyo na po ang inyong mga remote control. Magbabalik pa ang 5th monthsary ng Kada Umaga! Kada Umaga, Kada Umaga. This portion is brought to you by Canrev Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Services offered: supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation and modernization. For more information, please contact Ami Kanke. Hirit na mapapa-face the wall ka. Chicks boy rin ba kayo? Parang si ano? Ano ka ba? First question talaga. Di ba ba yung MOA Globe? Problemahin natin na nawala. DST and Company, of course. Oh, pero buhay pa naman silang lahat. Oo naman. Oo. Labutak ang bango-bango pa rin talaga ni Morning! Alam mo yung mga gine-guess namin dito puro mga pogi. So, yung mga... Face the wall. Haluan pa ng umaatikabong kulitan. Script mo, ha? Susunod natin i-interview na. Ano ginagawa nila sa Davao? It's such a mystery. Is it? Is it a mystery? Wow. Another thing I want to find out, who tipped them off? Ganyan ka rin kay Morning. Siyempre, basta pogi. Parang ikaw. Ganun din sa iba. Huwag mo sana kaming i-guess sa responde. Ibig sabihin nun, may reklamo laban sa So, ano ginagawa niyo rito? Ito. Ano meron? May show pala ito. Kala ko nasa... Equals halakhakan to the max. In order ko yung tela, sabi ko, anong gagawin ko? Tropilo o palda? O yung bungi mo dito sa gitna? Daya ka na naman. Huwag ka na sumagot. Mapatrouble na naman tayo. Implement bawal dito, pangit dito. Oo, wala kaming gine-guess na pangit dito. Kaya pag hindi kayo nag-guess sa ASPN, alam nyo na kung bakit. Magbabalik pa rin ang ASPN. Ano sa palagay nyo? ASPN. Ano sa palagay nyo? Kasama si Ali Soto at Pat P. Daza. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Simulcast sa Net25, Facebook, YouTube, PZEC Radyo Agila 1062 AM at Eagle FM 95.5. Oy, may hugot ka ba? Wala akong maisip na yun. This portion is brought to you by King's Herbal Plus Food Supplements, ang most iconic food supplement ng bayan. Patibayin ang ating resistensya, mag-King's Herbal na. Mabibili sa lahat ng King's Herbal branches and authorized dealers, distributors, and Watson stores nationwide. Bidang-bida sa ngayon sa Amerika, isang animation series na puro mga Pinoy raw ang bida. Kilalanin po natin ang magkapatid na si Jelly at Ben kasama ang kanilang kaibigan si Monster na si Pogo sa kanilang adventure sa pagkilala sa kulturang Pilipino. Ang animation series na Jelly, Ben, and Pogo ay likha ng director at animator na si Jalisa Leyva. Si Jalisa Leyva ay nakapagtapos ng Bachelor of Fine Arts in Animation sa Savannah College of Art and Design, o SCAD. At her young age ay gumagawa na raw siya ng mga videos gamit ang mga stuffed animals niya para ikwento ang kanyang mga nasa imahinasyon. And we have her here with us live. Good morning, Jalisa. How are you?
Hello, good morning. Oh, it's such an honor to meet you, Jalisa. We're so excited about this new cartoon that you came up with. Can you tell us more about the Jelly Ben and Pogo series? Sure. So, Jelly Ben and Pogo is a short animated series on PBS Kids. And like you said, it features Filipino siblings and their sea monster neighbor named Pogo as they tackle, everyday kid problems. And it teaches social emotional learning, creative problem solving, and most importantly, Filipino culture. Nice, nice. Yeah. What inspired you to do this, Jalisa? Of all the things that you could make a cartoon about, you chose this topic to be the central theme. Yeah, I was inspired by my own experience here in America being Filipino American. And I feel like, we're such a big part of even American culture and we have such a big presence here. It's high time that we've carved our own space in the media. So, I was just really looking for that representation that other Filipino Americans were also looking for. Yeah. Who are the inspiration for your characters in the show? Definitely my family. So the characters look a lot like my family. The dad looks just like my dad. And the characters, even Ben is a lot like my little brother was. So he was very shy. And my Kuya was a lot like Pogo, very energetic. And I put a lot of myself in Jelly. Is Lola a real character in your family? What kind of Yeah, so that Lola is a lot like my Lola on my mom's side. Very spunky and energetic and just really fun. So you really drew from your own family when it came to the characterization of the people in the series. But what kind of values and what kind of Filipino traditions did you really want to highlight on the first series of your show? Oh, all sorts of things. I think, Like it what? started with, language and having an intergenerational households and the food. Yeah. But I think we started diving deeper into even some smaller things like their noses and their facial features and how they feel about themselves. So we're trying to tackle a lot of things all at once. And we just kind of touched on all of it a bit in the first season. Yeah. Pia, may singit ko lang, Well, no? you definitely cannot talk about the Filipino culture without talking about the food. So I saw that you highlighted kakanin. There's halo-halo. Yeah. Yeah, I really love the Kamayan episode. Kaya, nakakatuwa. Pia, may singit ko lang, no? Like, for everyone's information, ang PBS Kids kasi, ang actually home network ng Sesame Street, hindi ba? At nakakatuwa na after Sesame Street, ito ay umi-ere. Pagkatapos ito, ang isang show na sinusundan ng Jelly Ben and Pogo ay isang show na na-create ni Maria, yung original ng Maria ng Sesame Street. And then, immediately after that, Jelly Ben and Pogo airs. And nakakatuwa kasi nare-reinforce niya yung pagiging Filipino, di ba? We're all multiracial naman anywhere. So pero talagang put to fore ang Filipino culture and ang heritage natin. Jalisa, how do you come up with a story each time? And how do you come up with this whole animation so we can air it, so you're able to air it each time? So for the stories, I have a really amazing team with me. So Steve Mank and Joy Regulano, who's also Filipino-American. They're our writing team. And we have a really great educational advisor, Cheryl Gotthaus. So we'll get together in a writer's room and both Joy and I will think about our childhoods and think about, what were some Filipino things that we experienced and how can we make a story out of it and create a problem for Jelly, Ben, and Pogo to solve.
Amazing, amazing. I love seeing Filipinos being represented in so many different shows. These days, it's pretty common. Like I see Filipino characters in Curb Your Enthusiasm, and then in shows like My Crazy Ex-Girlfriend, the boyfriend is actually supposedly a Filipino, and then Lea Salonga was even part of the show for a while. So there's really like sort of like Filipino culture is more and more being tackled in different shows and media. How does it make you feel, Jelisa, that we are maybe it's not as fast as we want it to be, but slowly but surely, people are representing us in media. I mean, it's about time. We've been waiting so long. There's so many Filipinos in the animation industry, and we've had the pleasure of, telling other people's stories. So I'm happy that finally we're telling our own. And I know a lot of folks in the industry also are just now waiting for our feature film. Where's our Disney princess that's Filipino? That's what we're really excited for. But we're definitely behind the scenes because I know that even in Encanto, we have like a Filipino-American animator working in that the latest Disney animation film. But I like also that your show represents Filipinos in a positive way. Was this something that you really wanted to concentrate on? None of those Filipino stereotypes that are negative, right? Let's highlight the positive this time. Absolutely. There was a lot of pressure, honestly, to make sure that we did do it positively and accurately to the community. So I'm glad that we were able to do that. We definitely checked ourselves a bunch of times to make sure that we were, portraying the culture in the right way and normalizing it too, so that we're not seen as the other. But there's a lot of things too in Filipino culture that we wanted to talk about that we felt like we could help heal in the community. So, like one of the things that we addressed during kid testing, one of the mothers didn't like Jelly and Ben's noses, and she thought they were, too stereotypical and they were ugly. And that kind of feedback made us kind of double down and realize that we need to talk about some of the other things in the culture that we should change. And all Filipino noses are beautiful. So we put in a line in the show where Jelly and Ben acknowledge their noses and say, they're beautiful, just the way they are, as they should be. Great. That's awesome. It's interesting to note how the journey must have been just to get Jelly, Ben, and Pogo to air on a major network. Would you mind telling us the journey? How did it happen? How did you get in touch with PBS Kids? And do you have any plans of making this into a full-up series? So this was actually in production we came up with in 2018. So it's been in development for a while now. But PBS Kids actually reached out to a lot of studios, and I was at Primal Screen here in Atlanta at the time. And they were asking for new IPs that they wanted to have on their network. So I pitched Jelly, Ben, and Pogo, and it was actually meant to be like an interactive series, so kind of like a game show mix. And we actually lost that pitch. But the head of content at the time, Linda Saminsky, saw the show and said, I like this. I see where it's going. Let's turn it into a show. And thankfully, they had a really great spot for us as a short series to find, new voices to put on their network. So that's how we got on PBS Kids. And I definitely have interest in making it a full series. I think that would be really cool. But no promises at the moment. We'll pray for that. I wonder what has the reaction been to this animation series, Jelisa? How have your family
what kind of feedback did you get from your own family about it, or other Filipinos around? So the Filipino American community, yeah. Yeah, honestly, it's been overwhelmingly positive, and I'm really thankful for that. I'm very relieved too, because I was very scared when it came out whether people would like it. But also, I wasn't expecting the big emotional reactions that a lot of adults were having to it, and people were telling me that they were crying watching the show because it was I was emotional. something that they needed when they were kids. So they, kind of like cried for their inner child and felt some sort of healing finally being represented. So it's been really exciting and humbling to hear a lot of that kind of feedback from people. Nice. Thank you. Jalisa, why do you think it was so important for you to come up with a show like this? Like, especially for the new generation to watch material like this that reminds them of their Filipino heritage. Yeah, I think especially in America and anyone who's in the diaspora where they aren't in the Philippines, it's really hard to be proud to be Filipino because you try to fit in and people don't understand your culture and it's all new to them or it's weird to them, and you kind of learn to bury it instead of take pride in it. So I hope that the takeaway that a lot of Filipino American kids can have from this is that our culture is great and it is good to be a part of it, and you should be proud of your heritage and be happy to share it, and others will enjoy it as well. So nice. Jalisa, any other questions, Tony Pet, that you might have? Any other plans for Jelly Ben and Pogo to go bigger, or do you have any other shows in the pipeline featuring our Filipino heritage, our Filipino culture? No other shows at the moment. I'm putting all my energy in Jelly Bean and Pogo for now. But we're definitely still working on it and thinking of new ideas for it. So it's not going anywhere anytime soon. And hopefully we can have some new content out as soon as possible. But yeah. Yeah. If I may add, one of my favorites is that episode where you're the father plays turumpo, or yung turumpo natin. And it was just so heartwarming and so touching, and I also love how like the Lola is like our Lola when she talks is like, don't even go there. Ay naku. So cute. I love the accent. Yep. I'm glad you do. Our voice actor for that is Faith, and when there were parts where we felt like we needed to add Tagalog, we just told her like, go crazy, just give us a lot and then we'll cut it down. And she would just go on and on and on in Tagalog, and we'd have to sit there and take 20 seconds to make it two. Nice. And might I add, the voice of Ben is actually Jalisa, Pia. Yeah. Yeah, it's me. Cute ng boses. Cute. Oh, all right. Thank you. We're so happy. Yes, Pia. Jalisa, if there's one thing that you really miss from anything here in the Philippines, what would it be? Oh, I mean, the fact that I haven't been there yet. I was planning on going, and then the pandemic hit, and so I still haven't had a chance. So if anything, I just want to get there for the first time and actually, see everything. Definitely. I hope that happens really soon for you. Keep in touch, Jalisa. Tell us if you are coming, and we'll give you a tour, and we'll bring you to our studio. We'll show you our studios, and then we'll bring you around the country. That's a promise. Okay, yeah. I'll hit you up. I'll take you up on that. That's a promise. Awesome. Thank you so much, Jalisa, for your time this morning for us. And what time is it there over in your part of the world? 6 p.m.
Not too late. It's really early. Okay, good evening to you, Jaleesa. Thank you so much and congratulations on this, go this Pinoy, go fantastic Thank you so much. project. And we hope to see more from you in the future. Absolutely. Thank you so much for having me. Inspiring, Jaleesa. Keep inspiring. Yay! Do it for us. Shine for all of us. Shine for all of us Pinoys. Mga kada, Ayun. nakakatuwang isipin na bida mga Pinoy character sa isang animation series na katulad nito. Yes. Nakakatuwa. Sa pamamagitan nito, mas lumalawak pa po ang kaalaman ng mga kapwa nating Pinoy at mga ibang lahi tungkol sa kultura at values nating mga Pinoy. Talaga nakaka-inspire. Talaga si Jaleesa Leyva at ang kanyang mga kasama sa Amerika. It's inspiring, Jaleesa. We are so proud of you. Ayan. Okay. All right. I-follow natin si Jaleesa at abangan natin ang kanyang mga adventures kasama ni Jelly, Ben, and Pogo. Kaya itutuloy na natin ito. Segue na natin, di ba? Ngayon, alam na natin kung sino si Jaleesa Leyva, di ba? At si Jelly, Ben, at Pogo. Ngayon naman, itutuloy natin ito sa ating bagong segment ng Tony Knows. Everybody knows. Last week, iba't ibang eye movement meetings ang inihatid natin sa inyo. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang trivias natin tungkol sa ating mga mata. Kaya heto na, eye movement trivia number 6. Alam nyo ba na ang eye movement na kung tawagin ay eye rolling or eye roll ay sign ng disbelief at distrust? Ganun ba yun? Nakita nyo ba yun? Tulad ng roll eye emoji, ang isang taong gumagawa ng ganitong eye movement ay nangangahulugan daw na hindi siya naniniwala sa kanyang narinig o nakita. Pwede ring reaksyon ito ng pagkainis o pagkairita sa ibang bagay. Parang ganito. May pagulong ko. Eye movement trivia number 7! Alam niyo ba na ang pagkurap ng mga mata ay senyales na ikaw ay sobrang excited o kaya naman ay sobrang bored? Ang eye blinking movement ay mahirap ma-identify kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ng taong gumagawa nito dahil nga sa opposite extreme ng emosyon na i-exhibit na pwedeng maramdaman ng isang taong kumukurap. Okay? Ayun. Kaya sa susunod na may kilala kang kumukurap-kurap, mabuti pang tanungin mo na lang siya ng diretso kung siya ba ay sobrang na-excite o sobrang nababore. Okay? Eye movement trivia number 8. Alam nyo ba na ang pagkintat ay nagsasuggest naman ng mischief o pagsang-ayon sa planong paggawa ng kalokohan? Nako, madalas ay ginagawa ito sa pagitan ng mga magkakaibigan na nagsasabuatan para i-prank o magbitiw ng joke sa isa pang kaibigan. Kaya kapag nakakakita ka ng mga tao nagkikindatan, ay mag-ingat ka na at baka ikaw pala ay plano nilang biktimahin ng kanilang prank. O baka naman napuwing lang, guys. Kayo naman. Masyadong judgmental. Baka napuwing lang, di ba? Meron lang siyang nervous-stick. Kaya sa mga kababaihan diyan, kapag kayo nga pala ay kinindatan ng lalaki, ay huwag kayong maniniwala dahil malamang ay baka meron daw silang iba pang baka raw lulukoy ka lang nito. Yan, nasabi ng isang kada natin, okay, sa Facebook. Okay, pero hindi naman, di ba? Maging open naman tayo, baka naman nga napuwing lang, okay? Okay, eye movement trivia number 9! Alam niyo ba na ang pagkuskus ng mga bata sa kanilang mata o yung when they rub their eyes, ang ibig sabihin nito ay pagkapagod at pagkaantok. Automatic daw ito. Ang mga taong nagkukuskus ng kanilang mga mata ay pwede ring senyales ng mga nararamdaman nilang frustration o irritation sa mga bagay sa kanilang paligid. So talagang sinasabi talaga, ang mata, ang ating katawan talaga, yan talaga ay effective na communicator. Diba? Kaya importante yan. Learn how to read, body languages, diba? Siyempre. Mga kada, sana ay nakita nyo ang kahalagahan ng mga trivia na ibinahagi ko sa inyo na may kinalaman sa eye movement at mga kahulugan nito. Abangan nyo ang iba pang interesting trivias sa mga susunod nating triviahan dito lamang sa Tony Knows. Everybody knows! Okay, ito na. I-check naman natin ang brand new car na nariyan
dyan sa Net 25 Compound. Emma Mal! Ayun o. Friday na Friday! Super ganda nitong brand new car na ibibigay natin mamaya. Mamayang-mamaya talaga, Sisi. Naku, nag-aantay na sana kayo mga kada dahil alam niyo bang almost 700,000 pesos lang naman tong Mitsubishi Mirage G4. At mga kada, automatic po ito na hindi po sa manual ha, automatic po yung kotse. So, inclusive na rin po yan ng LTO registration. Wala na po kayong hahanapin. Ito na po yun. At eto Mawa, balita ko, may 3-year to 3-year comprehensive insurance pa to. Kaya naman mga kada, ang tanong, are you the one? I am the one! Pero mga kada, abang-abang lang muna kayo. Bibitinin muna namin kayo. Kailangan nyo pang antayin. Papakonting, ano pa muna kami, papaligaw. Pasabik. Oo. Dahil aabangan nyo muna is ang up next, tamang pag-aalaga sa ating lungs or tinatawag nating baga. Lahat po na yan sa pagbabalik ng Kada Umaga! Drive na tayo. Grabe, tara na. Ayaw ibigay sa amin. Kami ang the one. Ay kami. This portion is brought to you by Robig Builders and Stark Molecular Laboratory. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal and Quezon City Motor Vehicle Inspection Center.
Exhale. Totoo yan. Galing sa baba to. O, di ba? Isang napakalaking biyaya kapag gumising ka sa umaga na ikay humihinga, mga kada. Dahil ngayong pandemya, nakita naman natin kung gaano kahalaga ang ating respiratory system. Kaya naman kailangan nating pangalagaan ang ating mga baga. Dahil ang main job nito sa ating katawan ay para matulungan tayong makahinga. Paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating baga? Yan ang ating pagbibigyang kasagutan ngayon sa tulong ng ating pulmonary specialist si Dr. Ana York Bondok. Dr. Ana, welcome po sa Kada Umaga. Ako po si Wedge and si Emma. Thank you so much and good morning po sa lahat ng nanonood ng Kada Umaga. Good morning, Emma, and hello, Sir Wedge. Yes po. Doc Ana, may mga paraan ho ba tayo or ano ang mga dapat gawin para mapangalagaan natin siyempre yung atin pong baga? Yes, thanks for this question. And talagang the lungs are a very important part talaga ng ating pong katawan. It's as important actually as the heart Pero kung minsan nabibigyan talaga ng mas focus ang ating puso. But etong COVID na talagang ito, we realize that we need healthy lungs. So, first step talaga is do not smoke. And also do not vape sa mga bata. There is a misconception that vaping is safer than smoking, but both of them are not good practices for your lungs. Another suggestion that I could do po and suggest to everyone is to exercise. Lalo na po yung mga aerobic exercises like swimming. Talagang lalanghap ka talaga, bubukas talaga yung baga mo during this time. And of course, aside from an active and healthy lifestyle, kailangan po natin ng mga relevant vaccines. That includes po flu vaccine. Everybody po yan every year can take the flu vaccine, pneumonia vaccine for seniors, and ngayon po, COVID vaccine naman po. Ayun, importante pala yun talaga, Doc. Doc, nabanggit niyo po kanina, do not smoke, do not vape. Paano naman po, Doktore, yung tinatawag nating second-hand smoker lang? Yes, convince yung mga kamag-anakan nyo not to smoke or to vape o kaya po lumabas ng bahay. This is very important, especially po for parents of younger children. Kasi po, kung si daddy po is a smoker and smokes inside the house, nagtitrigger po ito ng worsening of asthma po sa mga bata. So aside from the lung cancer risk po for the elders, like the wife po, and other kasama sa bahay, kung kids naman po kayo, ang risk nyo po ay nasa asthma. Doc, pag-usapan ho natin ito kasi nakakasama rin ho ba yung sa ating bagay, yung mga matatapang na chemicals, madalas kasi nasa bahay lang itong mga ito, kagaya pintura, bleach, even yung mga, di ba yung bilog, anong tawag din yung para sa ipis. Masama rin ho ba yan sa baga, Doktora? At saka kasi yung mga mothballs na tinatawag, tsaka yung mga spray, mga aerosol, masama rin ho ba sa baga yan, Doktora? Pati yung sa CR, yung pabango sa CR? Well, Sir Wedge, mostly po yung nakakasama po talaga, in short amounts at saka po short exposure. Okay naman po. Hindi naman po talaga kayo ma-harm. But for prolonged exposure like sa mga sa mga industrial use, halimbawa po, you're spraying pesticides, ganun po. You work in a factory ng barnisan. You are actually supposed to use N95. And actually, yung N95 na yan, hindi lang po yan for COVID uses or for respiratory yung mga N95 is actually an industrial mask. Tinitinda po yan ng 3M dati sa mga factories. Doktora, masingit ko lang bago magtanong si Emma kasi yung mga kababayan natin na ang trabaho ay pagpipintura, madalas sa mga bahay-bahay lang nakikita namin sila, hindi sila nagsusuot ng mask pagka nagpipaint po sila. Paano yun, Doktora? I would advise po prolonged exposure. Kung nasa labas naman po ng bahay, well, again, we learned about the importance of outdoors. Kasi may hangin dyan na di-disperse. But if you're painting and talaga pong masama po yung mga smells and aerosols, droplets sa loob po ng bahay, it's really much safer po to use a mask. And sa mga industrialized countries, you may notice sa mga factory po nila nakamask sila. Ayun, importante talaga ang mask, mga kada. Ito naman po, Doc, may pa-quiz po ang ating mga kada. True or false lang daw po ang kasagutan at konting explanation tungkol dito. First one, only smokers can get lung cancer.
Ang sagot po nun is, most of those who smoke, 85% are actually smokers. Pero meron pong 15% that occurs in non-smokers. Nalaman po natin that some of this is secondary smoke or secondhand smoke. Yung iba po talaga is genetic. So 85% smokers, 15% po non-smokers. So it's false. Next, exercise can help improve asthma. True or false? Ay, totoo yan. A lot of younger children, actually, marami ho na naririnig na kwento na they took up swimming because they were asthmatic as kids. Ngayon, asthma improves as you get older Pero it's also theorized po that the aerobic exercise that they got from swimming helped them. So I would swim and do aerobic exercises po. Lalo na kung yung feeling nyo po ay hingalin po yung bata. Of course, i-treat po yung asthma, but exercise is good. Tama, Doc. Living proof po dyan ng ating kada na si Mau. Next, there are specific vitamins for lungs. True or false? False po. There's no real lung vitamin per se. Though may kasabihan po that vitamin C can help prevent colds. But hindi naman po talaga requirement to take vitamins. What is required is to have a healthy diet. A healthy and balanced diet. Ngayon, if you want to take a vitamin, wala naman po masama sa isang multivitamin. But wala po talagang specific. So the answer would be false. Ayun. Last but not the least, Doc, is vaping safe? Nako, talagang yan ang malaki pong false. No? Vaping is not safe. There's a thought po sa mga younger ones that vaping is trendy. There are vape flavors. Binaba po, sadly, ng Senado yung permission po to vape from the age of 21 sanay sa DOH. Ginawa po nilang na 18 because of industry pressure. So there's a lot of pressure right now because vaping is profitable, usong-uso po. But again, for parents and for younger persons themselves, you're old enough to make your own decision. Vaping can harm your lungs. It can introduce you more to cigarettes and the culture po of smoking. So don't vape. Hindi po maganda yan. Ang dami nating natutunan kay Dr. Ana Bondok. Naku, Dr. Ana, maraming salamat po at sa pagpapaunlak ng panayam sa amin ngayong umaga. Salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan at sa mga health tips na ibinahagi po ninyo sa amin. Ingat po kayo, ma'am. Doc, ingat po magandang umaga. Thank you po. Take care of your lungs. O yan, mga kada, ha? Kung gusto nyo pang humaba ang inyong mga buhay, huwag magpasaway, ha? Joey Morte, ha? At manatiling humihinga, pangalagaan na natin ang kalusugan. Di ba, Sir Hill? Naku naman. You can help keep your lungs working optimally for life. Paano? Disiplinahin lang po natin ang ating mga sarili, mga kada. Yes. O, eto na. Puntahan na natin ang ating mga paborito at pinakamamahal na mga sponsors. Evelyn Joy! Chill lang. Time check muna tayo, mga kada. It's 7:28. Oras na para pasalamatan naman natin ang ating mga mababait na sponsors. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, 3-star hotel with a 5-star experience. Visit www.villacacereshotel-naga.com. North Luzon Express Terminal, Stark Molecular Laboratory, and Robig Builder. Gusto rin naming pasalamatan ang RJK Services Manpower Agency Corporation, 318 Automart, SCCI Management and Insurance Agency Corporation, and Source Alliance. At ikaw naman, Well. Yes! Maraming salamat din po sa QC Motors Vehicle Inspection Center, Arlex Trading and Construction Supplies, at ang King's Herbal Plus Food Supplement, ang most iconic food supplement ng bayan. Patibayin ng ating resistensya, mag-King's Herbal na. Mabibili sa lahat ng King's Herbal branches and authorized dealers, distributors, and Watson stores nationwide. Ayan. Ito naman, good news sa mga nakatangkilik ng Embrace Cafe. Open na po ang kanilang arena food bus para sa alfresco dining. Palakpakan! Bukas sila mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At Sabado, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Okay, Emeline Joy, Marie France, Grace. Ano, meron pa ba? Ang daming day. Eto na! Eto na! Up next, alamin naman natin ang very special turon.
Turones? Turons? Turones. Turones. Oh, meron ba dito? Wala. Nasa Batangas. Miss Pia, nasa iyo pala yung Turones. Turones na yan sa atin ng ating Queen P from Batangas. Sa pagbabalik yan. Pasensya na. Magluluto ako ulit. Ako, Ay, sayang. sige, Miss. Buti na lang. Wala na work from home. Hindi na ako nagluluto. Miss P, it's your time to shine. Lahat ng yan sa pagbabalik ng... Kada! Umaga! Happy Mansuri! Umaga! Yan ang akala mo. Magluluto ka yan. This portion is brought to you by SCCI Management and Insurance Agency Corporation and RJK Services Manpower Agency Corporation. This portion is brought to you by Arlex Trading and Construction Supplies. And we are back, mga kada. Nandito pa rin ako sa El Jardín de Zaida in San Juan, Batangas. At tuturuan ko kayong magluto ng isa sa mga specialties dito. Ang saging at langka turones. Napakadali. Pwedeng-pwede yung pang breakfast, pang merienda, pang snack, pang everything. Kaya ito, panoorin nyo. Kasama ko yung chef namin dito. Nagluto kami kahapon. Watch this! Good morning, mga kada! Nandito ako ngayon sa El Jardín de Zaida sa San Juan, Batangas. At kasama ko ang aming executive chef na napakasarap magluto. Naging executive chef ng napakadaming masasarap na restaurants sa Metro Manila. Ito si Chef Ding Lazona. Na kapag may bakasyon kami, binabaon namin to kasi ang sarap talaga magluto. So anong iluluto natin today, Chef? Lulutuin po natin ngayon ay saba langka turones. Okay. Isa sa mga bestseller ng El Jardín. Na pwedeng pang dessert, pang snack, or merienda. Merienda. Okay, so para dito sa recipe na to, Chef, anong kailangan natin? Kailangan po natin, siyempre yung wrapper, lumpia wrapper. Okay. Then yung ating main ingredients sa haging na saba, din langka. Okay. Then brown sugar. Okay. Meron tayong dissolved na flour na minix pampadikit. Pampadikit ng lumpia wrapper. Para pag prinito natin, hindi sila nagbubuka. Okay. Okay. At syempre, meron tayong vanilla ice cream. Ice cream! Ang sauce natin ay meron tayong
caramel sauce. May caramel sauce. Mga kada, yung caramel sauce hindi namin magagawa ngayon. Gagawin namin ni Chef yan another time. So Chef, ano muna ang una natin gagawin? Una muna natin gagawin ay babalotin na natin yung Ating turones. Turones. Bakit mo naisipang gumawa ng saba langka turones dito? Kasi ma'am, dito sa El Harden, marami tayong mga backyard banana, mga saba. Then mayroon din tayong puno ng langka. So naisipan kong gawin lang na turones para hindi tayo bumili sa market. Tama. At the same time, super fresh. Oh yes, ma'am. Yun, ng super ingredients fresh. Yes, natin, di ba? Dahil dito lang galing mismo sa loob ng El Hardin, tanim na namin. Siyempre, ino-offer nating dishes dito sa El Hardin. Fresh na fresh. Talagang farm to table ang dating. So, brown sugar muna. Then, langka. Itong langka natin, minatamis natin. Nilagyan natin ng brown sugar. Kinaramiles natin. Then, lalagyan natin ng pampadikit. So, my turn. Meron tayong 2 pirasong saba dito. Tapos, yung lumpia wrapper, Chef, binibili nyo na lang to sa palengke. Yes po, nabibili lang natin yan. 1 teaspoon brown sugar. Hindi actually ako mahilig sa langka Pero nagko-complement yung banana at saka langka. Ano pa bang pwedeng ilagay dito sa loob ng turones kung wala silang langka? Makapuno, pwede rin. Buko. Buko makapuno, pwede rin. O kaya litsiplan. Ano lang to, no water and flour. May itsura nung sa akin mataba. Ito natin. Yan. Pag nag-brown na, hanguin natin. Tukuha natin sa tissue para yung oil niya ma-absorb ng tissue. Tapos yung sa baba, Chef, kailangan super ripe. Yung tama lang ma'am, kasi pangit naman yung super ripe kasi malambot na at saka mababasa yung wrapper natin. Hatiin natin para sa plating naman. Para pa nag-plating tayo. Kailangan medyo diagonal ma'am. Maganda pang diagonal yun. So, simpleng presentation lang. Tapos may toothpick tayo. Yun o. Yes! Para spider. Madali lang ba gawin yan, yung caramel sauce? Madali lang ma'am. Brown sugar, butter, at saka cream. Tapos ice cream. Ice cream. Ganda oh! Alain mong nakagawa ako ng ganito. Wow! Beautiful! Mga kada, nakikita nyo ba to? Oh, check it out! Ganda! Oh, kaya-kaya nyo tong gawin! May impress yung pamilya ninyo. Biro mo, ginawa niyo pang ganito yung presentasyon. Paborito ng mga bata yun, ma'am. Oo, mga bata, mga matatanda, lahat magugustuhan itong napakadali. Tikman natin kung masarap, di ba? Hindi naman pwedeng walang tikim. Mainit, ma'am. Mainit. Ang sarap nga! Mukhang babaguhin mo yung pananaw ko sa langka, Chef Ding, Ayos! O mga kada, gawin nyo rin ito sa mga bahay ninyo, tapos padala nyo sa amin through our social media pages kung ano ang kinahinatnan ng inyong mga saging at langka turones. Yes, ma'am. Yes. Thank you very much, Chef Thank Ding. you po. Until Thank the you. next time, mga kada. Salamat. Thank you for watching. Gawin nyo to, Alam ko na sasabihin nyo, hindi masarap kasi kwento lang. Kasi... Kita namin yon, Miss Pia. Kitang-kita. Ha? Kitang-kita yung busog mo. Alam ko kayo, promise. Na alam ko nang gumawa. Yes, dahil naturuan na ako. Kaya ko na yan gawin sa bahay. Yon! Pag-uwi ko, mag-shopping ako. Bago ako umuwi pala, mamimitas muna ako ng mga saging na saba dito. Tsaka mga langka. Tapos, iluluto ko sa bahay. Tapos, sa pagpabalik ko ng studio, dadalhan ko kayo! Ang charap naman! Yun yung favorite word ko of the day because busog na busog ka sa sarap niya. Pero mga kada,
naging pambansang exercise na sa umaga ang do the wedge. Akalain niyo yun? Naging exercise ni Wedge sa umaga para gumalaw siya. Naging exercise na nating lahat. Di ba, Wedge? Do the wedge. Mag-ano nga tayo? Ang pogi-pogi ko! Kaya naman! Sa ating 5th monthsary, mga kada, kayo ang bida. Narito ang mga kumasa sa ating Let's Do The Wedge. Panunin po natin to. Saya. Ikot ko yun, Wedge. Ikot. Pogi-pogi ko! Sabi ng nanay ko! Ang pogi-pogi ko! Kikirigin kayo! Ang pogi-pogi ko! Magpapalagin ako! Saan ka naghakot ng mga bata, Wedge? Matanda! Patok sa buong mundo! Ang pogi-pogi ko! Iba siya! Exercise na ulit, Wedge! Exercise! Ikot. Puno ko eh! Oy, pero salamat mo ha! Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga videos, yung mga bata at kahit pa matatanda, nakakatuwa. Next time naman, do the wedge naman tayo. Do the wedge, do the Emma naman tayo, tsaka do the Mau naman tayo. Emma na muna. Push. Push. Do the Emma challenge naman. Gusto ko yung kanta talaga para sa'yo. May tugtog ka na din. Yeah. Eto na habang sumasayaw sila, mga kada, susunod na makikilala na natin ang mga uuwi ng... Brand new! Ang mag-uuwi. Ulitin natin. Ang Mag-uuwi ng brand new car! Sino kaya ang the one? Yeah! Bawal maglipat ng channel! Dahil nakikita niyo si Pia, lagot kayo. Kaya- Magbabalik po ang... Kada Umaga! Nakalagay siya. This portion is brought to you by Arlex Trading and Construction Supplies and Source Alliance. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
tanong ko sa'yo, pagka nagkaroon ka ng 100,000 or 60,000 or 40,000, anong gagawin mo sa pera? Sa pag-aaral po ng dalawang anak ko. Sa pag-aaral ng dalawang anak mo. Ang Net 25, ang talagang magandagad, lahat kami dito, bumubuo ng itong show na to. Ito ginagawa namin to para sa inyong lahat ito talaga. Yeah! Yeah! Madadali lang ang mga tanong namin dito. Kamay sa batok. Gladys. Yes, ay. Sa batok. Ay! Ano ang tawag sa phobia sa magagandang babae? Wala pa! Itong 3 envelopes na to, naglalaman ng tanong para sa ating out-of-the-box jackpot round. Number 2. 3. Ngayon mamimili ka sa 3 boxes natin, A, B, or C? B. B! Aga, Alex, A. Buksan na! Box A! Let's all get together sa pinakabagong game show na handog ng Net25 na agad-agad ang hatid na surprises at cash prizes. And this is Kada Game! This portion is brought to you by JB Music and Sports Incorporated for your music, pro audio, and sports needs. Di sa'yo yan. Baba. Di sa'yo yan. Di Baba. ikaw yung the one. Nahirapan sa pagbaba. Yes! Salamat sa project ko! Hey! Hindi pala. Bawal yan. Yes, last time, nako in-announce na natin ang Kadas na nanalo ng 100,000 pesos. Malaking tulong po ito sa kanila, kaya naman nagpapasalamat sila sa Net25. Ngayon naman, alamin naman natin ang kanilang kwento. Panoorin natin siya. Hanggang saan aabot ang mga selfie mo? O, sa mga mahihilig mag-selfie riyan, baka mapagkakitaan nyo yan gaya na lamang ng isang binata na taga-Indonesia na naibenta lang naman ang kanyang mga selfie at talaga namang instant yaman, ika nga. Pero aba-aba, dito sa Pilipinas, hindi naman magpapahuli ang mga pa-selfie with the Aguila promo sa isinagawang New Year Countdown Special ng Net25. Ito ang Let's Start 2022 Together! Over 1 million pesos in cash, iPhone 13, Samsung S21 phones, at brand new car ang mga papremyo. Tuwa at saya ang hatid ng ganitong mga papremyo, hindi ba? Hindi talaga ako nakakain agad kasi parang hindi ka makapaniwala ka. Unang-unang pagkakataon po yan sa buhay namin, sa pamilya namin, kahit sa buhay ko, na ang dali-dali nakiselfie ka lang. Ganun lang kadali po. Tapos may dumating po na napakalaking biyaya sa buhay. Sa totoo lang po, hindi ko talaga in-expect. Usually, hindi po talaga ako nabubunot or hindi ako napipili. Kaya hindi ko na rin po talaga inasahan. Kaya nagulat na lang po ako nung nalaman ko na nanalo po ako dun sa Aguila, sa event po natin. Ayon kay Daisy, na isang public teacher, malaki ang maitutulong nito sa kanilang pamilya, lalo pangat siya ang breadwinner ng kanilang pamilya at may sakit pa ang kanyang ina. Masaya po ako dahil meron po kaming maidagdag na pangangailangang gamot para sa nanay ko dahil may malaki po kasing sugat sa left breast ni mama. Kaya kailangan po talaga niya ng continuous na gamot para sa dressing niya. Kasi mahal po talaga kasi yung mga pang-dressing niya. Nauubos po siya in a week. Tapos kailangan mo meron kang 900 pesos at saka 200 pesos or 1,000 per week. Hindi ko po kakayanin yun kahit may stable po ako na trabaho kasi hindi lang po yan ang pangangailangan namin sa pamilya namin. Tapos po, dahil yung kapatid ko po na nag-aalaga din po kay mama, nag-aaral din po siya sa senior high, kailangan din po kasi niya ng phone na magagamit po niya sa pag-aaral niya. Kaya
bilang gift ko po sa kanya sa pag-nurse po sa nanay namin habang kami nagtatrabaho at siya sa bahay ay bibilhan ko po siya ng phone para magamit po niya sa pag-aaral. Inisip naman ni Loren na mag-invest para sa kanyang future at syempre, tumulong din sa mga gastusin ng kanilang pamilya. So, parte po nung ating naibiyaya ay syempre nag-abot po tayo sa ating mga magulang bilang parte na rin po ng pagtulong natin po sa mga gastusin sa tahanan. Yung part naman po napunta rin po sa mga investment. Syempre po sa age ko po lalo, very important po yan. Lalo na po para yung nabiyaya po natin or nakuha po natin ay mag-grow pa po sa future. Tapos yung natira naman po, isinantabi natin po for emergency fund. Lalo na po ngayon na, syempre pandemya, di po natin alam kung kailan dadating yung mga gastusin. So, dun po napunta yung natira po. Kaya naman nagpapasalamat sila sa ganitong papremyo ng Net25. Maraming salamat po talaga sa bumubuo ng Net25, lalo na po sa mga sponsors. Kasi po, nagbibigay po kasi kayo ng kasiyahan sa mga tao, lalo na po sa maraming nanonood ng Net25. Hindi lang po maraming tao na natutulungan po ninyo, kundi meron po kayong nailingap na mga tao na nangangailangan gaya ko po. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami sa napakadaling biyaya na natanggap po namin galing po sa Net25. Maraming salamat po sa Net25 at sa lahat po ng sponsors nito. Sana patuloy pa po silang maging daluyan po ng quality information, ng kalidad na informasyon po para sa mga Pilipino at syempre po dun din sa mga taga-subaybay nila sa iba't ibang panig po ng mundo. Ayun. At sana po magpatuloy po yung mga ganitong mga event kung saan marami po pong nakasali at nakapala din pong sa mga gantong promo or events po ng Net25. O di ba mga kada, may mapupuntahan talaga ang mga selfie nyo. Nag-selfie at nakisaya ka na, may papremyo ka pa. Dahil dito sa Net25, kayo ang winner! Kaya't huwag na magpapahuli. I-like, i-share at mag-subscribe na sa lahat ng Net25 social media pages natin. Malay nyo, sa next promo, ikaw na ang panalo! Congratulations sa mga kada natin nanalo na! We're so happy na kayo ang nagwagi. Pero eto na po ang pinakahihintay ng lahat. Makikilala na po natin ang the one na mananalo ng brand new car! Nako, bago yan, Miss P. Ulitin lang natin ha, almost 700,000 pesos lang naman po ang Mitsubishi Mirage G4. Automatic po ito mga kada at ito pa ha, inclusive na. Kasama na po ang LTO registration. LTO registered na po yan para wala ng problema. At hindi lang yan, may 3-year comprehensive insurance pa to. Kaya naman, ang tanong, mga kada, ang nag-iisang tanong, are you the one? I'm the one! I'm the one! Are you? Sino ang the one? Ito na mga kada. Verified by the DTI ang nanalo ng brand new car! Naku, balita namin, career niya ang pagsiselfie nung New Year. Tama ba, Kuya Tony Pet? Ito na ang paano natin pa. Yan, naku, marami na rin karanasan dahil may tuturing siyang frontliner ngayong pandemic. Very deserving naman pala ang ating kadang mananalo, di ba? Kaya, karagadagan. Ano raw? Isa pa ulit ka? Karagdagan. 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 Pa dyan. Mula daw siya sa Visayas. Wow! At ang nanalo! Tandararan! You are the one! The
Jocelyn, kapay-kapay ng palo Congratulations! You are the one! The one! The one! Ayan na siya! Yes! Hi, Jocelyn! Surprise sa inyo yan! Surprise! Nagulat kayo, ano? Okay, mga kada, ang akala ni Jocelyn, i-interview lang natin siya para sa isang segment ng PIA Stories. The one! You are the one! Ayan! Kasama natin sa live via online. Good morning, Jocelyn! Sa'yo na itong sasakyan na nasa dapat. Yay! Baka muna kami sa'yo, Miss Jocelyn. Gusto po namin Ano masasabi mo, yung Jocelyn? magandang boses. Kamusta po kayo? Ang akala niya, mga kada, siya i-interviewin lang natin para sa isang segment dito sa Kada Umaga. Yun ang akala niya. Yun pala! Siya pala! Papasahin natin siya. Kaya surprise, Jocelyn! Congratulations! Enjoy your brand new car with your family! Jocelyn, may gusto ka bang sabihin? Pasalamatan? Hello po! Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Kada Umaga. 6 months hindi ko in-expect. Yes! Mahirap po kami paiyakin. Grabe! Monday na! Umiiyak po sila. Ay, happy birthday! Birthday rin daw ng anak! Happy birthday! Congratulations, Jocelyn! Eto na po! It's all yours! Kotse na nandito sa Net 25 compound. Congratulations, Jocelyn! Jocelyn, in-expect mo po Jocelyn! Hindi po kasi iba yung sinabi sa akin ni Tarex. Yeah. Sabi niya, magbibigay lang po ako ng tribute po sa mga frontliners. Kaya, sabi niya, Yes! sa mga frontliners, kaya nawala po yung excitement ko noon. Pero ngayon, hindi ko po ini-expect na ako pala ang nanalo. Maraming Congratulations, salamat po. Jocelyn! Surprise natin! Ininig po ang ating panalangin ng ating Panginoon po. Maraming salamat po. Congratulations! Happy Christmas! Sabi po, maraming salamat po. Congratulations sa iyo, Jocelyn! Congratulations, Tulad nga ng sabi natin kanina, isa nga ring frontliner talaga si Jocelyn. Dahil isa siyang magiging nagturo sa Palong 1 Central School. Frontliner talaga si Jocelyn. Ayan. Yeah. Ayan, no? Talagang nag-set up pa kami. Oh, may pa-interview. Ma'am Jocelyn. Kumuha ka na ng driver's license, Ma'am Jocelyn, ha? Magsasimula po ako practice magmaneho. Okay! Salamat po. Congrats! Ikaw talaga, hindi mo sinabihan si Betty. Congratulations! Abangan mo na po! Abangan mo na ito, pupunta na po ito sa'yo! Ma'am Jocelyn, may tatawag muna staff namin, ha? Tatawagin ka ng aming mag-staff. Congratulations, Jocelyn! Ingat po kayo dyan. At hanggat namin na mas marami pa kayong batang matulungan at maturuan na inyong mga estudyante. Bago tayo magpaalam, congratulations lang kay Dr. Ray Roy sa pagpasa niya sa Philippine Board of Radiology Diplomate Exam. Yay! Oy! Pia, paalam na tayo! Okay, congratulations sa lahat. Congratulations po. Ayan, at sana yung natuwa. Emma! Okay, mga
mamaya. Abangan natin dahil may bago kaming makakasama. Congratulations sa lahat ng mga nanalo sa Selfie with the Agila. Yes. O, Emma, mamaya. Eto, mga kada! Mga kada, huwag niyong papalampasin to dahil mamaya may bago kaming makakasama sa mata na agila. Uy, may dagdag na! Kuya Wes! Mamaya ang mata ng mamamayan na Sir Alex Santos hindi lang re-responde tuwing Sabado, makakasama na natin siya Lunes hanggang Biyernes. Simula na yan ngayong gabi, alas 6 po yan hanggang alas 8. Kaya tutok lang po mga kada. Dia! Happy Congratulations sa mata ng Agila. Congratulations sa lahat ng mga nanalo sa Selfie with the Agila promo. Happy Monterey, guys! Happy Monterey, mga kada! Kaya araw-arawin po natin lagi ang ngiti, araw-arawin natin ang ligaya, siksikin pa ang kalaman at with full energy natin harapin ang Congratulations, Jocelyn! Surprise! Ganda riyan. Grabe. This program is supported by Stark Molecular Laboratory, Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit their website for more details. Cabling. Canrive Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Services offered. Supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation and modernization. For more information, please contact Ami Kanke.